Walang malawakang paglabag sa karapatang pantao ang pulisya sa kampanya laban sa droga. Yan ang lumabas sa investigasyon ng Department of Interior and Local Government. Pero aminado rin sila na hindi pa pinalang kanilang investigasyon. Nakatutok si Maris Umali. Gamit ang datos ng Philippine National Police, nagsagawa ng pag-aaral ang DILG para malaman kung talamak na nga ba talaga ang paglabag sa karapatang pantao ng mga pulis. Mula sa 1,831 na deaths under investigation mula July 1 hanggang October 13, 2016, 25 random cases o 1.36% ang kinuhang case study ng DILG. Sa 1.36% na ito raw, lumalabas na walang malawakang paglabag sa karapatang pantao ang mga pulis sa mga operasyong ginawa nila. There is indicative inference that there is no massive human rights violation. Tatlong human rights investigators ang nagsagawa ng investigasyon sa loob ng 45 araw kung saan kinausap nila ang mga suspect na nakaligtas, kanilang pamilya, mga kaibigan at kapitbahay, pati mga pulis na kabilang sa operasyon. Ayon pa sa report ng DILG, lumalabas sa 23 sa 25 na kasong kanilang inimbestigahan o 92% ay tumutugma sa resulta ng investigasyon ng pulisya. Ibig sabihin daw, walang pagtatakip na ginawa sa mga investigasyon ng PNP sa mga tauhang nasangkot. Ayon pa sa report, armado at nanlalaban daw ang mga suspect at kailangan namang protektahan ng mga pulis ang sarili nila, kaya nagkakaroon ng engkwentro at may mga namamatay. Mas marami raw napatay ngayon kung ikukumpara ng Aquino government dahil hamak na mas marami raw ang police operations ngayon kontra illegal na droga. Lumalabas din daw na hindi state-sanctioned o utos ng pamahalaan ng pagpatay. Pero sa kabila ng mga ito, aminado ang DILG na ang resulta ng pag-aaral nila hindi raw conclusive o hindi maituturing na pinal. Wouldn't it sound like a euphemism to just use the term indicative just to say that there are no massive human rights violations when it is not really conclusive? Hindi ba parang euphemism lang yung indicative? But it's a springboard for making further investigations. Dahil sa pahayag na ito, ang Commission on Human Rights di kumbinsido sa report ng DILG, bagamat iginagalang daw nito ang ulat ng ahensya. Kaya hinihimok ng CHR na magsagawa pa ng mas malalim na investigasyon. Nangako rin ang CHR na magsasagawa ng hiwalay na pagsisiyasat. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras.